Samantala, sibak na sa pwesto ang ilang opisyal ng Bureau of Immigration habang kusa ng nagbitiw sa posisyon ng iba pa matapos masangkot sa umano'y korupsyon sa loob ng kulungan. Kasunod dito ng isinapublikong pahayag ng Russian vlogger na si Vitaly Zodorovetsky na kaya siya nakagamit ng cellphone sa loob ng piitan ay dahil sa binayaran niyang mga opisyal. Ang detalye ng balita mula kay Criza Lopez. Bukod sa tanggal serbisyo, posibleng maharap pa sa kaso ang mga empleyado ng Bureau of Immigration na umano'y nagpahintulot sa Russian blogger na gumamit ng cellphone habang nakakulong. Ayon sa palasyo, iniimbestigahan pa ng masinsinan ang umano'y korupsyon sa loob ng Bureau of Immigration. Ito'y matapos sabihin ng Russian blogger na si Vitaly Zodorovetsky sa isang podcast na binayaran niya ang otoridad na nagbabantay sa kulungan para makagamit ng cellphone. Bro, you can do anything. Money talks in Philippines, but Okay. Ibinahagi naman ng palasyo na natanggal na sa serbisyo ang dalawang deputy at tinanggap ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang courtesy resignation ng warden ng piitan. Still, kung ano man po ang nasabi dyan at maibubunyag po niya, dapat lamang po din nating malaman para magkaroon ng tamang pag-iimbestiga. Katulad ng ating sinabi, patuloy yung pag-iimbestiga ng Bureau of Immigration at tatlo nga po muli. Kung nauna po nagtanggal na sila ng tatlo, ngayon po tatlo pa rin po wala, natanggal at tinanggap po ang courtesy resignation nila. Nauna nang tinanggal sa BI ang tatlong empleyado ng ahensya. Pahayag ni Palace Press Officer at Undersecretary Attorney Claire Castro kung anuman ang kalalabasan ng investigasyon ng BI at napatunayan na may korupsyon sa loob ng ahensya, hindi anya magdadalawang isip na sampahan ang mga ito ng kaso. Kung nakikita po sa ebidensya ang mga pang-aabuso at kung may issue ng korupsyon, dapat lamang pong imbestigahan. Katulad ng aking sinabi kanina, kung gusto nila na manatili sa kanilang posisyon at pwesto at manatiling miyembro ng gobyerno at empleyado ng gobyerno, dapat sumunod sila sa kautusan ng Pangulo. Na video ni Vitaly ang kanyang ika-69 na araw ng kanyang pagkakakulong sa Pilipinas. Ipinakita niya ang kanyang naranasan habang nakakulong. Sinabi niya rito na may mga foreigner na halos 2 dekada nang nakakulong dahil hindi umuusad ang papel nito. Noong January 17, pinadeport na sa Russia si Vitaly. Para sa Euro TV News, Criza Lopez, sumasaludo sa bawat Pilipino.